Alas 3 ng madaling araw, may malungkot na balita. Wala muna ako makakasama tuwing duty. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Papa Pabs, isang content creator na tamad gumawa ng content. Pero hindi ako tambay ha, kasi ambisyoso akong tao na maraming pangarap. So yun na nga, isang malungkot na balita mga idol. Dahil isang buwan na wala tayong kasama mag-duty. Nahinto muna kasi ang project or trabaho ni nanay pansamantala. Isang buwan siyang walang trabaho. And of course, no work, no pay yun mga idol. Medyo nakakapanibago lang. Kasi tahimik ang paligid. At self-service muna tayo sa pagtitimpla ng kape. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang kayod. Sabi ko nga, ambisyoso akong tao. Medyo maghihigpit lang ng sinturon para mabudget ang sahod. Kaya sa mga idol natin dyan na gustong pumasok sa ganitong trabaho or gustong maging virtual assistant, dapat handa kayo sa mga unexpected events or yung bigla na lang may hinto ang project o trabaho nyo. Mas mainam na mag-ipon habang may trabaho para may mabubunot pa rin kapag tagilid ang sitwasyon. Just to set your expectations mga idol, lalo sa mga wala pang work experience, hindi po porket virtual assistant ay meron ka ng stable na trabaho. Kapag sinabi po ni client o ng kliyente nyo na ihinto na ang project, ibig sabihin din nun na wala rin kayong sasahurin kapag nahinto na ang trabaho nyo. Kaya dapat laging maging handa sa mga posibleng mangyari. Correct me if I'm wrong mga idol. Karamihan kasi sa atin, lalo na sa mga bago pa lang sa ganitong trabaho, na-overwhelmed sa sahod. Kaya yung iba, halos walang naiipon. Hindi po regular or stable ang ganitong klaseng trabaho. Maliban na lang kung makahanap ka ng client na 5 to 10 years ang project, tapos naka-hourly rate pa. Kaya maging matalino po tayo sa paghawak ng pera. On the other hand, mas magiging madali na lang sa inyo ang makahanap ng panibagong kliyente dahil meron na kayong experience. Advantage din kasi kung may experience ka na dahil hindi ka mahihirapan mag-adjust sa magiging bago mong client. O paano? Dito ko na muna tatapusin ang video. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na to. Once again, ako po si Papa Pabs na laging nagpapaalala na huwag maging kamote sa daan dahil may pamilya ka pang uuwian. See you sa next video mga idol. Huwag kalimutang mag-share at mag-subscribe. Ingat! The TST is 267.5 minutes. That is the total sleep time of the patient. Now we can find it right here. We do not consider the 4% desaturation if it's under the definition as per discussion. And then for F2F date, hold on, I actually have 2F2F. Alright, status is pending. Yes, status is pending because